Let us pray. Lord, salamat po. We thank you for the wonderful time na binigay mo sa amin. Freedom, Lord God, to study your word. Ang dalangin namin, Panginoon, kumilos ka, Panginoon. Katagpuin mo kami. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, ang aming mga tenga, Panginoon, na marinig ka nga po namin, Panginoon. At tumimo sa aming mga puso ang iyong mga salita sa oras na ito. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang scripture po natin ay matatagpuan sa Luke chapter 10, verse 38 to 42. While they were traveling, he entered a village and a woman named Martha welcomed him into her home. She had a sister named Mary, who also sat at the Lord's feet and was listening to what he said. But Martha was distracted by her many tasks. And she came up and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to serve alone? So tell her to give me a hand." And the Lord answered her, "Martha, Martha, you are worried and upset about many things, but one thing is necessary, and Mary has made the right choice, and it will not be taken away from her." Ang mensahe po natin ngayon ay pinamagatan nating making the right choice. Sabihin niyo nga po yan sa katabi niyo, making the right choice. Sa kabila rin po, making the right choice. Amen. Alam niyo po yung passage na binasa natin kanina about Mary and Martha, malamang po marami sa atin ang familiar na kayo with that story. Amen. Isa siya sa mga famous na passages and story in the Bible. And I believe, if not all, majority of us, alam na natin yung story na ito. No? So, usually, kapag po pinipreach, pagka nag-search ka sa internet ng mga preachings about this passage, usually, ang mga preachings is all about yung mga, wag kang mag-aalala, wag kang maa-upset sa mga bagay-bagay, you have to focus on God, or dinidil yung business ng mga tao. May mga topic pa nga ako na nakita na, about business, and ito yung mga passages. Or, kino-compare naman yung dalawang tao na ito, yung dalawang characters na ito, na si Mary and Martha, na sinasabi na wag nating tutularan si Martha, dapat maging Mary tayo. Amen. Na may kanta pa nga akong na narinig na tungkol dyan na ang sabi nung kanta, "I don't want to be like Martha, don't want to be blinded of being busy." Amen. So, most of the time, ang topic po na ito, ang passage na ito ay pinipreach, about business. But while I was studying this passage, ang daming tinuro ng Panginoon sa akin, and I want to share it with you kasi alam ko nga kakausapin din tayo ng Panginoon. And today, we are not going to discuss kung sino ang mas dapat nating tularan, si Mary ba or si Martha? Sino ang mas magaling, si Mary or si Martha? Sino ang mas tama, si Mary or si Martha? Hindi natin sila i-compare, hindi natin sila i-compete, pero we will learn from the both of them. Amen? Ayon po sa maraming Bible scholars, si Mary and Martha, dun sa binasa nating scripture, along with their brother Lazarus, ay dear friend ni Jesus. Kaibigan po sila ni Jesus. So, si Mary and Martha, si Mary hindi po yung nanay ni Jesus, kundi si Mary na kaibigan ni Jesus, na kapatid ni Lazarus, na nabuhay na muli. Amen? Na binuhay na muli. At sa account din, sinabi doon na si Jesus, nung nalaman niyang namatay si Lazarus, umiyak siya. So that means talagang dear sa kanya, si Mary, Martha, and Lazarus. Ibig sabihin, malapit sa kanya. Amen? And kung mababasa po natin sa verse 38, sabi dyan, while they were traveling, yung mga disciples daw po, habang sila ay nagta-travel, pumasok sila sa isang village, and we believe na it is Bethany, dahil sa Bethany nakatira si Mary and Martha. And a woman named Martha, sabi doon, welcome him into her home. So, nung binabasa ko po ito before, akala ko ay alam ni Martha at Mary na darating si Jesus sa kanyang bahay. Pero nung binabasa ko ulit, sabi doon kasi, habang nagta-travel si Jesus at yung mga disciples, habang nagmi-mission sila, habang ginagawa nila yung mga things for God, sabi doon, pumasok si Jesus sa isang village at winelcome ni Martha si Jesus sa kanyang tahanan. This made a lot of difference sa pagtingin ko ng passage na ito. Kasi ang sabi doon, parang sinasabi doon na unexpected visitor pala
si Jesus at ang mga disciple. So dati kasi sinasabi ko, si Martha, bakit naman kasi andyan si Jesus, may bisita si Jesus, tapos inuna pa niya yung pag-aasikaso, inuna niya pa yung pagluluto, kaysa i-entertain yung bisita niya. Pero nung nabasa ko to, possible pala na normal lang yung naging reaction ni Martha at normal lang yung ginawa ni Martha kasi unexpected visitor. Kayo po, pag may mga biglang bumisita sa inyo, di ba? Minsan nakahilata pa kayo sa sala, di ba? Nakaganyan pa. Hindi rin po ba kayo matataranta kapag may dumating na visit? Imagine niyo si Pastor Stephen po, biglang pumasok sa inyong tahanan. Ano pong malamang siguro lahat ng mga labahin doon, talagang tatanggalin mo talaga, di ba? You will cook the best food para sa kanila kasi they are visitor and unexpected. So, habang binabasa ko to, sabi ko, hindi naman pala talaga mali ang ginawa ni Martha. Actually, ginawa niya lang yung supposedly tamang gawin. Asikasuhin. No, marahil, nilinis niya yung kanilang entertainment or yung living room nila. Amen? And ang sabi sa Bible, habang daw winelcome ni Martha sa kanyang tahanan, yung mga disciples, unexpected visitor, sabi doon. Natutuwa ako kasi, sinabi talaga doon ng Bible, na winelcome ni Martha si Jesus. Kasi pwedeng sabihin ni Martha na, Lord, unprepared kami. Hindi, napadaan ka lang naman, Lord. Baka pwedeng sa ibang bahay ka nalang pumunta. Bakit sa bahay namin? Hindi ako nakapagluto. Di ba ganyan tayo pag may bisita? Uy, pupunta kami sa bahay niyo. Ay, wag sa amin. Magulo dun sa amin. Right. Ganyan din po ako minsan bibisita. Ay, magulo dun sa amin. Sa ibang bahay na lang tayo. O kaya sa coffee shop na lang tayo mag-meet, right? Pero si Martha, kahit unexpected yung bisita ni Jesus sa kanya at ng mga disciples, tinanggap ni Martha sa kanyang tahanan si Jesus. Ayun, this made me realize na minsan tayo, kapag hindi okay ang nangyayari sa buhay natin, we tend to reject God na pumasok sa ating mga buhay. Na kapag hindi okay, hindi malinis ang buhay mo, ayaw mo magsimba. Kapag nakagawa ka ng kasalanan, ayaw mong manalangin. Ayaw mo lumapit sa Panginoon kasi feeling mo, Lord, this is not the perfect timing. This is not the right time. Pero ang tinuturo sa atin sa pamamagitan ng verse na ito, sinasabi na, we have to welcome God all season, all the time of our lives. Anumang panahon, anumang season, we have to welcome God in our lives. Hindi natin i-welcome lang ang Panginoon kapag feel nating i-welcome ang Panginoon. Hindi natin i-welcome ang Panginoon kapag feel natin, konti lang ang kasalanan natin sa Panginoon. Amen? Na si Martha, kahit sa mess, winelcome niya ang Panginoon. Ikaw kapatid, tayo mga kapatid, wini-welcome din ba natin ang Panginoon sa buhay natin kahit hindi tayo okay? Kahit ang buhay natin ay punong-puno ng mess, punong-puno ng basura, punong-puno ng kalat, are we still welcoming God sa ating mga buhay? Sabi mo sa katabi mo, wini-welcome mo ba ang Panginoon? Lagay niyo po yan sa chat. Wini-welcome mo ba ang Panginoon? And back then, ang hospitality po is an important culture. Actually, cultural norm siya sa Near East at that time. Kahit naman ngayon 'di ba, sa mga Pilipino, importante sa ating hospitality na kapag may bisita tayo, hindi pwedeng kung inabutan ka ng bisita na nakahilata sa sala niyo na nakaganyan ka pa rin niya hanggang buong stay niya dun sa bahay. Hindi Tatayo ka kahit sarili mong bahay 'yon. Right? Willing kang i-give up yung comfort mo just to welcome the visitor. Tayo mga kapatid, kapag si Jesus ay nagnanais na pumasok sa ating mga buhay, willing din ba tayong i-give up ang comfort natin? Willing din ba tayong i-give up na, Lord, wala po akong makeup, wala po akong kilay today, hindi po ako nakapag-prepare, hindi po ako handa sa inyong pagdating? Or are we rejecting God into our lives? Martha welcomed Jesus into her house, even though hindi nila ina-expect. Even though hindi sila prepared. Because alam ni Martha that the presence of the Lord is always to be welcomed. Ang presensya ng Panginoon po ay dapat nating laging wini-welcome at pinapapasok sa ating mga buhay, sa ating mga bahay. Hindi yan yung dapat nating nire-reject, Especially bilang mga Kristiyano, kailangan nating i-welcome ang Panginoon sa ating mga plano.
I-welcome ang Panginoon sa ating mga desisyon. I-welcome ang Panginoon kahit sa mga problema natin. Hindi lang sa kasiyahan. As we serve God, as we serve our family, as we reach out to people, as we minister, we always welcome the presence of God. Amen? Kaya nga po, dito sa simbahan na ito, no, lagi nating sinasabi, yung presence ni Lord is welcome to take full control. Kasi alam niyo po, pag andun ang presensya ng Panginoon, nandun ang kapayapaan. Kapag nandun ang presensya ng Panginoon, nandun ang kaligayahan. So, if we are asking for peace of mind, we are asking for joy, we are asking for love, we are asking for blessing, the presence of God ay dapat naroroon sa kung nasan man tayo. Nasa buhay dapat natin. Amen? Napakarami na pong buhay, istorya sa Biblia na nung pinapasok nila, nung welcome nila si Jesus sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga buhay, na bago talaga ang buhay nila. Amen? Di ba parang yung Samaritan woman at the well? Di ba? Na-encounter niya si Jesus, stranger si Jesus at that time para sa kanya, pero nung in-entertain niya, kinausap niya si Jesus, nag-ask si Jesus ng water sa kanya. Nung binigyan niya, ano nangyari? Nagkaroon siya ng tubig na hindi na siya muling mauuhaw. Amen? Nabago ang buhay niya. Amen? Si Zacchaeus, nung welcome niya si Jesus sa bahay niya, walang sinabi si Jesus na magsisi siya sa kasalanan niya. Walang sinabi, hindi siya kinondemn ni Jesus. Pero ano nangyari? Kusang loob na nagbago si Zacchaeus kasi ang presence ng Lord nagbibigay ng pagbabago, nagbibigay ng transformation, nagbibigay ng healing. Amen? Yung woman who was bleeding for 12 years, di ba? Sabi doon, just one touch. Isang hawak lang sa laylayan ng damit ng Panginoon. At nagkaroon siya ng kagalingan. Pero alam nyo, nung na-experience niya ang presence ni Lord, hindi lang kagalingan ang na-receive niya. Ang sabi ng Bible, may power na lumabas sa Panginoon at napunta sa Kanya. Ibig sabihin, naka-receive siya ng power from God. Amen? And imagine yung woman caught in the act of adultery. In her humiliation, sa kahihiyan niya, na-encounter niya ang Panginoon. Hindi sa magandang pagtagpo, nakilala niya ang Panginoon. Na-encounter niya in humiliation. And yet, nirestore ng Panginoon ang kanyang buhay. Pinagaling siya ng Panginoon. Na-receive niya yung gift of no condemnation. So, kung ito pala ang produkto, ito pala ang bunga ng presensya ng Panginoon, why are we keeping Jesus out of our lives? Kung napakaganda naman pala ng ino-offer ng presensya ng Panginoon, bakit hindi natin palaging wini-welcome ang presensya ng Panginoon sa ating mga buhay? You know, while reading this passage, paulit-ulit, again and again, the Lord taught me one thing. Yung question ko kanina, why are we keeping Jesus out of our lives? Sa totoo lang, hindi naman natin pinapaalis si Jesus sa buhay natin eh. Agree po ba kayo? Lahat tayo will say, hindi ko po pinapaalis si Jesus sa buhay ko. Hindi ko po ina-out si Jesus sa buhay ko. Hindi ko po siya pinapaalis sa puso ko. Kasi alam naman natin na kailangan natin ng Panginoon. Alam naman natin na kailangan natin ng presensya ng Panginoon. So the Lord taught me na hindi naman natin pinapaalis ang Diyos sa buhay natin. Hindi natin pinapaalis ang Diyos sa puso natin. Madalas lang kasi, masakit po ito, hindi siya ang priority ng puso natin. Like Martha, winelcome niya si Jesus. Pinapasok niya si Jesus sa kanyang bahay, sa kanyang buhay. Pero nandun si Jesus sa buhay niya, sa bahay niya, pero hindi si Jesus ang priority niya. Ay sasabihin mo, Pastora, no. Mali. Si Jesus nga ang priority niya. Kaya nga siya gumagawa ng mga bagay para kay Jesus. Tama naman po. Pero doing things for God and being with God is a different thing. Magkaiba yung gumagawa ka ng bagay para kay Jesus sa nag-spend ka ng oras para kay Jesus. Iba yung sinasabi mo na pinaprioritize mo ang Panginoon sa pinapakita mo talaga sa actions, decisions, gawa that you prioritize God. Parang di ba sa atin, mga Pilipino, lagi nating sinasabi, nagtatrabaho ako para sa pamilya ko. Amen? Nasabi niyo rin po ba yan? Lahat ng mga breadwinner will say, yes, amen. Nagpapakapagod ako, nagpapakapuyat ako, nagdidildil talaga ng asin, talagang lahat ginagawa ko. Lahat ng pagsusumikap ginagawa ko para sa aking pamilya. My family is my priority. Amen. Pero pansinin nyo, no, kapag tinanong ka ng anak mo, Ma, Papa, pwede ka po bang mag-leave
Mag-spend time ka sa akin, mag-play tayo, hindi tayo makapag-live. Right? We are saying that our priority is our family, pero hindi natin kayang i-give up yung isang araw to spend with our family. Now, sabi ko po sa inyo, masakit talaga eh. Hindi po siya amenable eh. I understand. Amen? Pero noon yung madalas ganun din tayo po sa Panginoon. And I was guilty habang binabasa ko to. Na I'm saying that God is my priority. That I'm doing things for God. I'm doing things for the glory of God. But do we really prioritize God in our lives? Siya ba ang priority kapag nagdidesisyon ka? Kapag may offer sa'yo yung kumpanya, talaga bang sinasabi mo na, hindi, ipagpe-pray ko muna, tatanungin ko muna ang Panginoon. Kapag ka ba may nanligaw sa'yo, ay, ipagpe-pray ko muna. Hindi porket pogi, hindi porket tall, dark, and handsome, sasagutin ko na. At God-fearing, sasagutin ko na. Hindi porket nagsisimba, sasagutin mo na, kapatid. Amen? Are we prioritizing God's feelings, God's wisdom, God's will over anything? Tanong mga katabi mo, masakit ba kapatid? Ako po kasi nasasaktan eh. Amen? Masakit man po, but sometimes we want God, but He's not our priority. We love God, but we don't prioritize Him. Just like Martha. Mahal niya naman ang Panginoon. Winelcome niya naman ang Panginoon. Pero hindi nga lang ang Panginoon. Hindi nga lang ang spending time with God. Hindi nga lang ang pakikinig sa Panginoon. Hindi nga lang ang fellowship sa Panginoon. Ang importante sa Kanya, when Jesus is in your life, yung atmosphere magbabago. Miracles happens. Healings happens. Restoration of relationship happens. Forgiveness happens. When you prioritize God, when you prioritize His presence, you will experience the benefits of His presence. Kung i-welcome mo lang siya sa buhay mo, napakadami pong benepisyo ng presensya ng Panginoon. Pero alam nyo, nirebuke din ako ng Panginoon dito eh. Na yes, maraming benepisyo ang presensya ng Panginoon. But the Lord is telling me, saan ka nakafocus? Sa benepisyo ng presensya ng Diyos o sa Diyos mismo? Are we focusing na, kapag nandun ang presence ni Lord, may peace? Kasi nilulong ko talaga na magkaroon ako ng peace of mind. Sabi ni Pastor Len, kapag nandun ang presence ni Lord, may joy. Kasi wala na akong joy sa paglilingkod ko sa Panginoon. Wala na akong joy sa ginagawa ko. Are we longing for God's presence or the benefits of God's presence? In the Bible po, si Mary, yung sister ni Martha, was always sitting at the feet of Jesus. Lagi siyang ganon. She always does that. She always make time for God. She's not wasting opportunity. Pagdating pa lang ni Jesus, hindi niya minayin kung makalat ang bahay, hindi niya minayin kung wala pang lutong ulam, hindi niya minayin kung anong sasabihin ng mga disciples sa itsura ng bahay nila. Right? Anong inintindi niya? To sit at the feet of Jesus, to spend time with God. Amen? What about us? Kung si Mary, lagi siyang nagikinig sa Panginoon, nag-spend ng time sa Panginoon, what about us? Are we doing all that we can para marinig ang Panginoon, maranasan ng Panginoon? Ano po, sa totoo lamang, si Satan will do his best. His very best. May excellence din si Satan eh. Sa pandaraya sa atin. He will do his best to hinder us from hearing God. He will do his best para i-hinder ang intimate relationship natin sa Panginoon. He will do his best to distract you with all these things para hindi ka makapag-focus sa Panginoon. He will do his best. But the question is, ikaw, tayo, are we doing our best to fight for our relationship with God? Kasi si Satan, he's doing his best para dayain ka, para hilain ka, para pabagsakin ka. But are we doing our best to fight for our God? To fight for God's presence in our lives? To fight for our relationship with God? Ayun, nakakalungkot po. Sabi ko sa inyo, masakit talaga ito eh. Nakakalungkot. Marami po sa atin, tayong mga Kristiyano, less priority natin ang presensya ng Panginoon. Pastora naman, kakaatin ko lang dito, yan agad ang sermon.
basag agad tayo. But the question is, are we doing our best to fight for our God, to fight for our relationship with God? Kasi alam niyo po, habang binabasa ko to, binabasag ako ng Panginoon. Na I'm doing my best to protect you. I'm doing my best to give you peace, to heal you, to redeem you, to restore you. But are you doing your best for me? Sabi ng Panginoon. Are we doing our best para sa Diyos? Now, tinuruan po ako ng Panginoon through this passage na ang presensya ng Panginoon has a cost. God's presence has a cost. Madalas po kasi tayo bilang mga Kristiyano, we thought na mapagmahal ang Panginoon. Gracious ang Diyos. Tatanggapin ako ng Panginoon kung ano man ang magawa kong kasalanan. Yes, that's true. Indeed, that's true. Tatanggapin tayo ng Panginoon, mamahalin tayo ng Panginoon. Pero alam niyo po ba, if we are longing for God's presence in our lives, if we are longing to glorify God sa ating mga buhay, it has a cost. Meron tayong kailangang bayaran. Meron tayong kailangang i-give up. May kailangan tayong bitawan. Hindi pwede na nandyan ang presensya ng Panginoon, pero nandyan din ang sarili mong kagustuhan. It's God or yourself. It's God or something. Amen? Most of the time, no? Hindi natin kinakount yung cost ng presence ng Lord. We just wanted to experience Him. But we are not willing to drop everything to experience Him. Yes, kapag hiningi mo ang presensya ng Panginoon, darating ang Panginoon. Kapag humingi ka ng tulong sa Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon. Hindi madamot ang Diyos mo. Hindi madamot ang Panginoon na meron tayo. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin na hindi madamot. Kapag kailangan mo ng tulong at kailangan kang tulungan, hindi yun ipagdadamot ng Panginoon sa'yo. Amen? But, if you, gusto mo lang ba talaga na nararanasan mo lang ang presensya ng Panginoon kapag hinihingi mo lang? At hindi sa bawat araw ng buhay mo? At hindi kapag wala ka namang problema, nararanasan mo ang presensya ng Panginoon? Hindi yung lagi na lang natin hihilingin ang presensya ng Panginoon. Kapag kailangan ko po. Kapag gipit na ako. Kapag lungkot na ako. Kapag wala nang natira sa buhay ko. Amen? God's presence has a cost. Sabi ng verse 40, But Martha was distracted by her many tasks. Habang si Mary nakaupo sa paanan ni Jesus, si Martha, sabi ng Bible, distracted by her many tasks. And she came up and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to serve alone? So tell her to give me a hand. And the Lord answered her, Martha, Martha, you are worried and upset about many things. But one thing is necessary, and Mary has made the right choice, and it will not be taken away from her. As you can see, no, sa passage na binasa natin, na-handle ng maayos ni Jesus yung concern ni Martha. Hindi ni Jesus pinagalitan si Martha. Hindi sinabi ni Jesus, ikaw kasi, nandiyan ka sa kusina, imbes na nandito ka. Imbes na nakikipagkwentuhan ka sa akin dito, imbes na nakikinig ka ng mga salita ko, nandiyan ka sa kusina. Busy ka kasi dyan, kaya hindi mo ko nararanasan. Ngayon, magrereklamo ka sa akin na wala kang tumutulong sa'yo. Na minsan tayo, nagrereklamo tayo na nahihirapan tayo. Ang tanong, nandiyan ba ang presensya ng Panginoon? Ay, Lord, hirap na po ako sa relationship ko na to. Tulungan mo naman po ako, Lord. Lagi nilang po niya ako niloloko. Ang tanong, yan ba ang kalooban ng Panginoon para sa'yo? Kaya yan nagkakamali, kaya yan masakit, kaya ka nahihirapan kasi hindi naman yan ang kalooban ng Diyos para sa'yo. Amen? Sabi niya, Lord, sabihan mo naman si Mary, tulungan ako. You know, many of us, just like Martha, we are distracted. Distracted by many things. Naakala mo you're still okay. Akala mo all is well with your life. Nagsisimba naman ako palagi. Lagi naman ako, every 9 a.m. service, nandito ako lagi. Kapag nag-praise and worship, nagtataas naman ako ng kamay. Kapag sa kotse namin, nagpe-play naman ako ng worship song. Favorite ko nga yung goodness of God Pastora. But is it possible that you are doing all these things, but you are still distracted by many things? Just like Martha, akala niya, tama naman yung ginagawa niya. She thought she's doing well.
She thought tama yung ginagawa niya. She thought na godly naman yun. Winelcome niya nga si Jesus sa bahay niya eh. Kasi akala natin minsan, welcoming God into our lives is enough. But let me tell you this. It's not enough. It's not enough. We have to sit down at the feet of Jesus. Listen to God's instruction kung gusto natin mabuhay na naaayon sa pagtawag natin sa Panginoon. Marami sa atin, tinanggap ko naman si Jesus sa buhay ko eh. Masakit na po ito ha. Marami na magagalit sa akin sa mga susunod kong sasabihin. Pero marami sa atin, compromising our lives. Na oo, Kristiyano ako pag Sunday, pero pag Monday to Friday, hindi ako Kristiyano. Ang Kristiyano, masungit yung boss ko. Hindi ako Kristiyano sa opisina. Hindi ako Kristiyano sa school namin. Kasi, kailangan, cool kami sa mga kaklase namin eh. Right? Now, we are welcoming God into our lives. We say we are Christians, we love God, we want God's presence, but we are distracted by many things. Amen? Habang akala ni Martha, she's making the right choice. Akala ni Martha, she's on the right track. Sabi ng scripture, dinefine siya as distracted by many tasks. And it is possible, kapatid, that we are here listening to God's word, listening and worshiping the Lord with all our might, all our strength, but still distracted. So, we have to remove the distraction and pick up the purpose. Kailangan pala, if that's the case, sige, tanggapin natin, that's us, that's the case. Kailangan pala na tanggalin natin ang distraction and pick up the purpose. Ano ba ang purpose ng buhay ko sa mundong ito? If all those things are distracting me para mapalapit sa Panginoon, ma-fulfill ang purpose ng Panginoon sa buhay ko, kailangan ko palang i-remove ang lahat ng ito at i-pick up ano lang ang purpose. Ano nga ba ang purpose ng Panginoon sa buhay natin? Sa Genesis, to have a relationship with you. Biruin mo, ang purpose ng Panginoon lang kaya kanya kinreate, kapatid. Nais lang niya na magkaroon ka ng relationship sa Kanya. That's it. Hindi sinabi doon ng Bible na kinreate ko ang tao para meron akong utusan o para meron akong masabing mga alipin ko, mga slave ko. Hindi yun ang sinabi ng Bible. Kaya tayo kinreate ng Panginoon, nais niya na magkaroon ka ng relationship sa Kanya. Nais niya na magkaroon tayo ng relationship sa Kanya. If that's the purpose of our life, kung bakit tayo nandito sa mundo, bakit kung ano-ano pa po ang ginagawa natin? With all due respect. Amen? Ang purpose lang ng Panginoon, magkaroon ka ng intimate relationship with God. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon ng relasyon sa'yo. Not religion, but relationship with you. Not religion, but relationship with God. And God wants an intimate relationship with you. Ayaw niya ng relationship na mababaw. Sabi mo nga sa katabi mo yan. Ayaw niya, kapatid, ng relationship na mababaw. Ayaw ng Panginoon ng relationship na walang label. Sa Kanya ha, hindi sa ibang tao, sa Kanya. Ayaw ng Panginoon na kilala mo lang siya sa pangalan pero hindi siya kilala ng puso mo. Amen? God wants. Yan yung purpose natin eh. He wants to have an intimate relationship with God. So, kung yun ang purpose at maraming distraction, kailangan natin alisin ang mga distraction. So, through this story of Mary and Martha, meron po akong nakita na mga distraction sa ating mga buhay para malakaran natin yung purpose na yun ng Panginoon sa ating buhay. Number 1, things. Number 1 na distraction sa ating mga buhay, mga bagay. Amen? Yung doing things for God is supposedly a good thing. But, if it is greater than your God, then you are distracted. Kapag yung mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon ay mas higit sa Kanya, you are distracted. Tayo po ay distracted. Kapag yung mas mahalaga na sa'yo yung ministry kesa sa Bible study, yung, basta makasimba lang ako. Kahit hindi ko maintindihan yung mensahe ng Panginoon, basta nandun lang ako sa simbahan. If you did that, if you are doing that, then we are distracted. Ayun, guilty po ko dyan eh. Minsan, nasa simbahan ako physically, but emotionally, I'm out. Mentally, I'm out. Wala dito yung puso ko. Wala dito yung ginagawa ko. Amen?
Pag mas mahalaga na sa'yo yung parang sa mga volunteers, no, ng church natin, kapag mas mahalaga na yung practice kaysa sa quiet time. Na may time ka mag-practice pero wala kang time mag-quiet time, then we are distracted. Sabi mo sa katabi mo, maybe you are distracted, kapatid. Amen? Like Martha, she was distracted in preparing things for Jesus. Nagluto, nagligpit, nag-asikaso ng mga bisita. Pero hindi yun ang kalooban ng Panginoon. That's not the right choice. Hindi yun ang purpose ng Panginoon kung bakit niya tayo kinreate. Amen? And I don't know kung natanong nyo na rin po ito sa buhay nyo. Pero ako, many years ago, nag-wrestle ang puso ko sa tanong na ito eh. Always kong tinatanong sa sarili ko, ano nga ba ang ibig sabihin na i-glorify ko ang Panginoon? If the purpose of my life is to glorify God, para ngalan ng Panginoon, magkaroon ng relasyon sa Panginoon, gawin kung ano ang nais ng Panginoon sa buhay ko, then how can I do that? How can I glorify God? Paano ko nga ba pararangalan ng Panginoon? Kasi ang thinking ko before, nag-glorify lang ang Panginoon kapag yung parang sa mga pastor, di ba, nag-give up ng career, di ba? Para mag-full-time sa ministry, naglilingkod kahit puyat, naglilingkod kahit may sakit, ay, glorify kay Lord yan. Nakaka-glorify kay Lord yan. Nakakarangal yan para sa Panginoon. Yung pinagpalit mo yung yung day off mo na dapat natutulog ka. Di ba? Nagpapahinga ka pero nandito ka sa simbahan ngayon. Ay, nakaka-glorify kay Lord yan. Ang thinking ko dati, yun ang mga paraan para mag-glorify ang Panginoon. Actually, that's a way to glorify God. But that's not the only way to glorify God. To glorify God is to listen to Him. To have a relationship with Him. To commune with Him. That's how can we glorify God with our lives. Alam niyo po, nung natutunan ko yon, it made a lot of difference sa aking buhay. Na hindi na ako laging bagabag, hindi na ako laging guilty. Na minsan, yung feeling mo na ayaw mo lumapit sa Panginoon kasi feeling mo hindi ka nakaka-glorify sa Panginoon. Yung pag sinabi yung glorify God with everything you do. In everything you do, whether you eat or drink, pag binabanggit yon, you glorify God. Minsan mapapaisip ko, ano bang mga ginagawa ko? Hindi ba nakaka-glorify ito sa Panginoon? Pero nyo, the Lord taught me that you can glorify God no matter who you are. If you are spending time with your relationship with God. Kapag humihinto ka, umuupo ka sa paanan ng Panginoon, at nakikinig sa Kanya. Number 2 na distraction, people. Sabihin mo sa katabi mo, tao. Lagay niyo po yan sa chat, people. Si Martha, nagsimula siyang magreklamo nung nagsimula siyang magkumpara. Comparing to people around us can cause us distraction. Can cause distraction in our lives. No, kapag nakafocus tayo sa ginagawa ng iba, kesa sa ginagawa natin, we are distracted. No? Madalas tayo ng mga tao, guilty ako dito eh. Masyado tayong nakafocus sa pagmamasid. Anong ginagawa ng iba? Anong suot ng iba? Anong hairstyle ng iba? Amen? Anong preference, anong favorite food ng iba? 'Di ba? Kaya nga marami sa mga tao ngayon sa mga businesses sa TikTok nagte-trend eh. Sa mga businesses sa social media nagte-trend. Why? Kasi masyado tayo nakatingin ano yung say ng iba? Ano yung recommendation ng iba? Ano yung preference ng iba? Yun na rin ang preference ko. Ano yung trip ng iba? Yun na rin yung trip ko. Kung trip ng iba yung bag na yun na din ang gusto ko. Na minsan, mas mahalaga pa sa atin, yung pagmamasid sa buhay ng iba kaysa sa pagmamasid sa sarili mong buhay. Now, guilty rin po ako dyan. All of us. Lahat tayo guilty dyan. Amen? Na tayo, mas importante sa atin yung ginagawa ng iba. Ano pa? Mas importante sa iyo, minsan, yung miracles ng Diyos sa buhay ng iba. Kaya sa miracles ng Diyos sa buhay mo. Alam nyo, dati ganyan din po ako. Sobrang ako, naiinggit ako dun sa mga taong merong testimony na, dramatic testimony. Yung dati silang addict, tapos nakakilala sa Panginoon, tapos ngayon naglilingkod na sa Panginoon. Dati inggit na inggit ako dyan. Lagi ko sinasabi, sana pala naging addict na lang ako dati. Totoo po. Dati sinasabi ko, hindi ako nakatikim ng sigarilyo, hindi ako nakatikim ng alak, nigapatak, hindi ko natikman.
Minsan sinasabi ko sa isip ko, paano kaya kung tikman ko? Para may testimony din ako maganda. Na binago ng Panginoon yung from being alcoholic to now, a servant of God. Parang di ba ang ganda? Dati, ganun ang thinking ko. Naiinggit ako sa kanila. Without me realizing that itself, yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko, na preserve niya ako of all these things, is a testimony already. Amen? Kasi anong nangyayari? Kaya ako distracted. Kasi nakafocus ako sa miracle ng iba. Biruin mo, miracle ng iba nakakainggit. Testimony ng iba nakakainggit. Huy, ang ganda ng testimony niya. Huy, ang ganda ng ginawa ng Panginoon sa buhay niya. No? Madalas, no? Distracted tayo with all those things na ginagawa ng Panginoon sa iba. Ano pa? Minsan, kaya tayo distracted sa mga tao, no? Sabihin natin, kung sino pa hindi nagsisimba, yung pa yung nakapasa ng board exam. Totoo ka nga ba talaga, Lord? Na minsan, ayaw mo magsimba, kasi kagabi, naglasing na naman yung tatay mong nagsimba nung nakaraang linggo. Amen. Na minsan ayaw mo magpatuloy sa pananampalataya kasi yung kilala mong Kristiyano, hindi nilalakaran talaga yung kalooban ng Panginoon sa buhay niya. Yung pag nandito sa simbahan, praise the Lord, pero pag nasa labas, kung ano-ano chinichismis sa kapitbahay. Amen. We're too focused sa ibang tao. Hindi tayo nakafocus sa sarili natin. Amen. Kaya pala sinasabi ng Biblia, bago mo punahin yung puwing ng ibang tao, yung muta ng ibang tao, punahin mo muna yung sarili mong muta. Punahin mo muna yung sarili mong buhay. Mga kapatid, pwede ba natin maging paniniwala at lakaran natin talaga sa buhay natin to? Na sarili ko muna, ayusin ko muna yung sarili ko bago ko punahin yung ibang tao. Pwede ba yun? Na don't look at other people. Huwag mong idepende ang pagsisimba mo sa ibang tao. Huwag mo idepende ang relasyon mo sa Panginoon sa ibang tao. Na kapag ka nagkamali sila, ayaw mo na rin magpatuloy sa Panginoon. Kapag hindi mo nakita sa kanila yung pinangako ng Panginoon, ayaw mo na rin magpatuloy sa Panginoon. Ay, hindi na po ako magsaserve kasi yung asawa ko ayaw magserve eh. Amen. Sabi ko po sa inyo, masakit eh. Si Martha, distracted siya kasi si Mary, na dapat tinutulungan siya. Dapat nandoon sa kusina, tumutulong sa kanya, is acting like a visitor ng mga panahon na yon. Amen? Si Martha, distracted kasi nakafocus siya dun sa ibang tao, sa ginagawa ng ibang tao. Sabi ng verse 40, but Martha was distracted by all the preparations that he had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the things to do the work by myself? Tell her to help me. Another thing na na-notice ko po, no, sa story na ito is si Martha, no, she refers to herself several times. Kung mapapansin nyo, di ba, dun sa verse, sabi doon, my sister has left me to do the work by myself. And sabi doon, and tell her to help me. Nagko-complain siya, hindi para sa benefit ng guest. Nakita nyo? Nagko-complain siya, hindi para, basikaso talaga yung mga guests. Nagko-complain siya kasi siya lang yung nahihirapan. Sabi niya, Lord, hindi mo ba nakikita na ako lang ang gumagawa? Na iniwan niya lahat ng gawain sa akin, na iniwan niya lahat ng mga pahirap sa akin, sabihan mo siya na tulungan ako, me. Amen? That's the third distraction. Self. Alam niyo, nung narinig ko to sa Panginoon, Lord, grabe ka. Tama ka. Akala ko distracted lang ako by yung sa mga tao, sa paligid ko, yung mga bagay sa paligid ko. Pero distracted pala ako sa sarili ko. Sa sarili kong kagustuhan. Alam niyo, yung dinil ng Panginoon kay Martha, it's not just business. Hindi yung business ang sinolve ng Panginoon at dinil ng Panginoon kay Martha. Anong dinil ng Panginoon? Yung puso ni Martha. Amen? Parang 'di ba, may mga tao na tinanong ko po yung asawa ko kasi chef siya eh. Sabi ko, nagluluto ka ba? Anong gusto mo? Ma-please mo yung guest? Of course. 'Di ba? Lahat ng mga nagluto, gusto niya masarapan yung mga guest. No? Pero may mga tao akong na-meet na nagluluto sila ng masarap, hindi lang para ma-please yung mga guests nila,
kundi para masabi ng mga guests na magaling siya magluto. Naka-encounter po kayo ng ganon? Na pagka kumakain na sila, nakakaisang subo pa lang, ano, masarap ba? Masarap ba? Masarap ba? Magaling kasi ako eh. Magaling din kasi ako eh. Right? May mga ganun ako na-encounter eh. Na kakasubo mo pa lang, babantayan na agad kung ano yung sasabihin mo. Kasi hindi sila after na masarapan ka, after sila sasabihin mo sa kanila. And many of us is the same. We were distracted by ourselves. Na mas importante sa atin, yung sasabihin sa atin, tayo, comfort natin, preference natin, convenience natin. Hindi tayo mahirapan, hindi tayo pasakitan, hindi tayo masaktan. Amen? And alam niyo, masakit po itong sasabihin ko. Pero masyado tayo nakafocus sa sarili natin. Madalas. Masyado tayo nakafocus sa sarili natin. Ang sasabihin mo, ay, pastora, that's not me. Ano po ako, humble po akong tao. The moment na sinasabi mo na humble ka, hindi ka humble. Woo! The moment na sinasabi mo, I'm humble, hindi ka humble. Kasi pinagyayabang mo nga na humble ka, hindi ka humble. Amen? And ang Christianity, hindi dapat yung self-gratification. Ang Christianity, hindi yan para maligtas ka lang. Hindi yan para makapiling mo ang Diyos. Hindi yan para gumaling ka lang. Hindi ka nagsisimba para lang sa sarili mo. Hindi ka lumalapit sa Panginoon para sa sarili mo lang. Hindi mo ninanais ang presensya ng Panginoon para lang sa sarili mo, kapatid. Kapag gaganyan ang ginagawa natin, we are distracted. Amen? Akala mo okay ka. Akala mo tama yung ginagawa mo kasi nandito ka naman eh. You are doing things for God. Pero gaya nga ng sinabi ko, spending time with God is different to doing things for God. Amen? So Jesus gets to the heart of the problem. Sabi ni Jesus, sabi sa verse 41, the Lord answered, Martha, Martha, you are worried and upset about many things, but one thing is necessary. And Mary has made the right choice, and it will not be taken away from her. No, narealize ko, kung sa ibang panahon, sa different time, maybe kinoment ni Jesus yung hospitality ni Martha eh. Maybe. Kasi hindi naman walang one size fits all template ang Panginoon. Papapansin nyo, no, iba-iba siya ng dealing sa mga tao. Kung ano yung pangangailangan, ano yung dapat i-deal sa tao, ano yung pangangailangan ng tao, ano yung problema ng tao, yun ang dinidil niya. Hindi pare-pareho. Diba? Sa ibang mga passages, sinasabi ng Panginoon, go. Diba? Do it. Diba? Pero sinabi naman kay Martha, sit and listen. Iba-iba ang dealing ng Panginoon eh. Pero paano mo malalaman yung dealing ng Panginoon sa'yo kung hindi ka nakikinig sa Kanya, kapatid? That's why it's really important that we make the right choice and sit at the feet of Jesus. Listen to God's instruction carefully. Kasi from there, you will know paano mo lalakaran ang buhay mo ngayon. From there, you will know anong dapat kong gawin. Anong dapat kong maging desisyon. Anong dapat kong piliin. Amen? Hindi yung business ni Martha ang kinall out ng Panginoon, pero yung distracted heart niya. Distracted na puso niya. Yung lack of focus ni Martha dun sa purpose, na masyado siya nakatingin sa maraming bagay. Sa mga bagay, sa mga tao, sa kanyang sarili. At nakalimutan, ano nga ba ang purpose ng buhay ko? To glorify God. Ano nga ba ang purpose ng Panginoon sa buhay ko? To have an intimate relationship with Him. Ano nga bang purpose ng Panginoon sa buhay ko? Magkaroon kami ng relasyon. Malalim na relasyon. Amen? No, si Kumi po, yesterday, yung baby po namin, habang nagpe-prepare ako, Saturday morning, pupunta po ako dito sa office ng church, dahil meron po kaming pasok. So, habang nagpe-prepare ako, tulog pa siya. Tulog pa siya at that time. And then, nung paalis na ako, nagsasapatos na ako, nagising siya. Tapos, bumangon siya. Una niyang sabi, Mama, awaw alis. Ayaw niya daw akong umalis. Mama, ayaw alis. Sabi ko naman, anak, hindi ako aalis. Sabi siguro ni Kumi sa isip niya, sa bihis mong yan, hindi ka aalis. Sabi ko, hindi ako aalis. Sabi niya, Mama, ayaw alis. Ayaw alis. Paulit-ulit siya, ayaw alis. Sabi niya sa akin, sit.
Higa. Pinapahiga niya po ako ulit sa kama namin. Nakabihis na ako. Sabi ko, anak, hindi pwede. Kailangan pumunta sa work ni mama. Sabi niya, wow, alis. Umiiyak na siya. Sabi niya, higa. Pinapahiga niya ako. Gusto niya na umiga ako, tumabi ako sa kanya para makatulog siya ulit. And syempre, meron tayong responsibility, meron tayong mga kailangan gawin. So, kahit na umiiyak siya, kahit na sinasabi niya na, sit, higa. Hindi ko yun pinakinggan. Ang ginawa ko, pinilit ko pa rin, kahit umiiyak siya, umalis ako ng bahay, lumabas ako ng bahay, sumakay ako ng sasakyan. And habang nasa sasakyan ako, the Lord spoke to me clearly. Sabi ng Panginoon, anak, parang ganyan ako sa buhay mo. I'm asking you to spend time with me. To sit. To listen to me. Be with me. Pero yan ang ginagawa mo madalas. You are doing business as usual. Responsibilities, desires, comfort, convenience. And we are not spending time with God. No, nung narinig ko yun sa Panginoon, grabe yung damdamin ko. Nag-message nga ako kay Gab, sabi ko, parang nagigilty ako. Parang gusto kong bumalik, gusto kong umuwi ng bahay. Kasi parang pakiramdam ko, hindi si Kumi yung kumakausap sa akin noong time na yun. Na parang si Jesus ang kumakausap sa akin noong time na yun. And the Lord is telling all of us right now, anak, spend time with me. Sit down. Listen to my instruction. Kilalanin mo ko. Alamin mo ang laman ng puso ko. Alamin mo ang salita ko. Kasi from there, dun mo mararanasan yung fullness ng glory ng Panginoon. Yung fullness ng presence ng Panginoon. No, we have to make room for Him. We have to make room for Him. And then, habang nasa Grab ako that time, sabi ko sa sarili ko, bawi na lang ako kay Kumi. Sabi ko, sa Monday, day off namin, maghapong kaming magkatabi sa kama. Sabi ko sa kanya, walang babangon. Walang gagawa ng trabaho. Nandun lang ako katabi ni Kumi. Sabi ko, sa Monday, kapag wala na akong pasok. And the Lord spoke to me again. Yan din ang ginagawa mo sa akin, anak, sabi ng Panginoon. Pinapagpabukas mo na pinagpapabukas ang presensya ko. Amen? God is good. Sometimes, we neglect God. And say, mapapatawad naman ako ng Diyos. Mahal pa rin naman ako ng Panginoon. Bukas na lang. Bukas na lang ako magbabago. Bukas na lang ako mag-quiet time. Kapag pinagaling na yung anak ko, tsaka na lang ako maglilingkod. Kapag okay na yung business namin, tsaka na lang ako maglilingkod. But God is telling all of us right now, sit now. Spend time with God now. And make room for God in your life. Now. Hindi bukas. Hindi next week. Hindi next Sunday. It's today. Amen. Siguro si Martha, hindi naman, nag-research ako hindi naman kalakihan ng mga bahay nila at that time. So may possibility na kahit may ginagawang ibang bagay si Martha, naririnig pa rin niya ang Diyos. Naririnig niya yung pinag-uusapan nila Jesus nung time na yon. Possible na busy siya, pero naririnig niya pa rin ang Panginoon. No? Possible din sa ating mga kapatid na naririnig naman natin ang Panginoon Pero distracted tayo by a lot of things. Wala sa Kanya yung focus natin. Wala sa Kanya yung full attention natin. Na naririnig natin siya pero hindi natin siya intentionally pinakikinggan. Amen? And God is telling all of us right now, anak, one thing is necessary. Sabi ng verse 42. And Mary has made the right choice. And it will not be taken away from her. Marami pong mukhang importante sa mundong ito.
But one thing is necessary. Isa lang ang importante sa buhay natin. And that's God and His presence. Yun lang. Walang ibang mahalaga. Kasi yun lang naman ang purpose ng buhay natin eh. To have relationship with God. To glorify God with our lives. And kung yun lang ang purpose ng buhay natin, focus on one thing. Make the right decision today. And choose God. Choose His presence in your life. Tayo po tayong lahat. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? Lord, we thank you. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, sa lahat po ng mensahe, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Lord, we thank you for reminding us sa paggising sa amin, Panginoon, sa mga natutulog naming kaluluwa, Panginoon, sa mga puso naming distracted sa maraming bagay. Maraming pong salamat for reminding us once again. Lord, we pray na hindi lang po ito basta naming narinig, Panginoon. Hindi lang po ito bastang nagstay sa aming mga isipan, kundi Lord, hayaan mo na tumimo ito sa aming mga puso, Panginoon. At mag-take action kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord, if kami man, Panginoon, ay nakasakit sa iyong damdamin, Panginoon, sa iyong puso, through being distracted, Panginoon, sa maraming bagay, patawarin mo kami, Panginoon. We know, Lord God, na mahal mo kami at kahit ano pa man, Panginoon, ang aming mga kasalanan na itanggap mo kami. But we want to experience more of your presence, God. Nais namin mas malalim na relasyon sa iyo, Panginoon. Nais namin malakaran ang purpose mo sa aming mga buhay. Ang pagtawag mo sa aming mga buhay. That is why, God, we are making the decision right now, Lord, to sit at your feet, to be with your presence all the days of our lives. Maraming pong salamat, Lord. We thank you and we glorify you. In Jesus' name, amen, amen, amen. Pwede niyo po bang yakapin yung katabi mo? Sabihin mo sa kanya, make the right choice today. Hello, Global Family. Thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.